Hanggang ngayon ba nahihirapan ka pa rin gumawa ng kutsinta? Dahil minsan sobrang madikit o kaya naman sobrang lambot. At madalas may dimples. Kung oo, sakto pala yung recipe ko ngayon for today's video. Dahil gagawa tayo ng masarap na kutsinta. At para mas lalo itong sumarap, gagawa tayo ng kapares nitong yema sauce. Gusto mo rin ba? Tara! Luto tayo. Bali sa isang mixing bowl, maglagay tayo ng 2 cups ng water, 1/2 ng isang lata ng condensed milk, at yung kalahati na matitira itabi muna natin dahil gagamitin pa natin yan mamaya para sa yema sauce. Next, maglalagay naman tayo ng buko pandan flavoring, mga 1 1/4 tablespoon, pero ito po ay optional lang. Pwede kasi na gawin nyo pa rin yung nakasanayang paglalagay ng food coloring na orange or annatto powder pampakulay para sa kutsinta. Haluin natin ito ng mabuti hanggang sa ma-well combine na yung wet ingredients bago tayo maglagay ng 1 cup ng all-purpose flour at 1 cup ng cassava flour. Haluin uli natin ito at kung mapapansin nga ninyo na may buo-buo dito sa ating mixture, okay lang po yan. Salain lang natin ito, then haluin na rin hanggang sa mawala na talaga yung buo-buo dito sa ating mixture. After nga natin itong mahalo at kung mapapansin ninyo na nawala na nga yung buo-buo, maglagay na tayo dito ng lye water, mga 2 teaspoon yung nilagay ko. Haluin natin ito, then set aside. Next, i-ready na natin yung molder na gagamitin para dito sa ating kutsinta. At bago nga natin lagyan ng kutsinta mixture itong ating mga molder, lagyan natin ito ng cooking oil para hindi dumikit. At para naman masigurado na hindi magkakaroon ng dimples itong ating mga lulutuing kutsinta once na maluto na, maglagay lang tayo ng sakto ng mixture sa ating mga molder na gagamitin. At bago nga uli natin isalin sa mga molder, haluin uli natin yung mixture kasi may tendency na mamuo yung all-purpose flour and cassava flour sa ilalim. At sa pagluluto naman ito ay steam natin ito for 15 minutes sa medium to low heat. At once na naluto na nga natin yung ating kutsinta, gagawa naman tayo ng masarap na yema sauce. Bali sa isang kawali, maglagay tayo ng condensed milk, yung natira natin yan kanina. Then mag-add tayo ng vanilla, konting asin, brown sugar at butter. Haluin natin ito, then isalang na natin sa kalan. At sa pagluluto naman ito ay dapat mahinang apoy lang ang gamit natin para hindi ito masunog. Mga 5 to 6 minutes ko lang itong niluto. At sakto rin yung pagkakaluto natin sa ating yema sauce, tapos ko na rin lutuin itong ating kutsinta. At bago nga natin to i-unmold, palamigin muna natin. At tignan nyo naman kung gaano kaganda yung pagkakaluto natin sa ating napakasarap na kutsinta. Yung tamis pala ng pagkakagawa natin dito sa ating kutsinta ay saktong-sakto lang para sa akin. Pero kung gusto naman ninyo na medyo manamis-namis ng konti, mag-add kayo dito ng 1/4 cup ng sugar. And ready to serve na ang ating napakasarap na kutsinta with yema sauce. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.